Philippine Coast Guard patuloy ang paghahanap sa 5 pang pasahero ng isang temper boat na lumubog sa Bungaw, Tawi-Tawi. Kaugnay niya, makakausap natin si Noel Perfecto via phone patch. Manong Noel, good morning. Maraming salamat, Audrey. Kandito tayo mismo sa Philippine Coast Guard kung saan inaalam natin ang ginagawa nilang paghahanap. Patuloy na paghahanap sa 5 pang mga pasahero ng isang tinaguriang tampat o tamper boat na ginagamit bilang isang mode of transportation para i-ship out ang mga pasahero from one island to another. Ayon nga kay Coast Guard Commandant Arman Balilo, ang nasabing temper boat ay kasalukuyang patungo sana ng pasyagan in Bungaw, Tawi-Tawi noong September 19 nang ito'y tamaan ng malalaking alon at ito ay naging dahilan para sa paglubog nito. 7 ang nabalita o naiulat na napatay, habang 5 naman ang patuloy na hinahanap ng mga otoridad ng Philippine Coast Guard sa nasabing lugar. Samantala, Orik, balikan natin ng konti. Isa na namang balyena ang nakita ng mga Coast Guard authorities sa may karagatan ng Sakol Island sa may Zamboanga kahapon. Agad naman itong binibigyan ng atensyon ng ating mga kaibigan sa Philippine Coast Guard at tunawagan na si Coast Guard Commander Arman Balilo na sana ay yung mga fisher folk na makakakita sa nasabing mga nangihina ng mga water mammals katulad ng mga whale ay agad nilang ibigay alam sa mga Coast Guard authorities para ito naman ay baka sakali mabigyan pa ng konting lunas at tuluyang mabigyan buhay muli ang nasabing naghihirap ng mga water mammals katulad ng mga whale. If you recall, isang pygmy whale ang natagpuan sa may Zambales area at ito'y marami mga hematoma, patunay lamang na ito'y dumanas ng mahirap na kalalagayan papunta doon sa may coastline. So palagay ko, Ogig, yun muna ulat natin. Mula pa rin dito sa Philippine Coast Guard. Kasama ko pa rin si Erwin Navarro at si Larry Doon. Noel Perfecto para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Noel Perfecto. Samantala, kinumpirma ni Senador Antonio Trillanes na gagawa siya ng paraan upang mapatalisik nito sa pwesto si Senate President Juan Ponce Enrile kasunod ng kanilang mainit na kumprontasyon sa plenaryo ng Senado kahapon. Una nang iniit ni Trillanes na nawalan na siya ng tiwala sa liderato ni Enrile nang manoy may koneksyon kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pero matagal nang sinasabi ni Enrile na handa siyang bumaba sa pwesto sakaling may sapat na boto ang mga kritiko laban sa kanyang liderato. Ayon kay Trillanes, posibleng ipalit kay Enrile si Senador Franklin Drilon mula sa Liberal Party o kaya naman ay si Senador Manny Villar mula naman sa Nationalista Party na kapwa ngayon kaalyado ng Pangulong Aquino. Samantala, para naman sa ating Panahon TV Express, muli po nating balikan si April Enerio. April? Audrey, patuloy na binabantayan itong panibagong sama ng panahon sa malayong silangan ng bansa. Kaninang alas 4 ng umaga ay namata nito sa line 1,120 km sa silangan ng Southern Luzon. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez ay malayo pa naman ito sa bansa at malabo pa maging isang bagyo within 24 hours. Ngunit patuloy itong babantayan lalo na pag nakapasok na ito sa area of responsibility ng bansa. Ang naturang LPA ay nakapaloob sa umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto sa Southern Luzon at Visayas. Samantala, makakaranas ang Metro Manila ng paminsan-minsang light to moderate rains, maliban na lamang kung may mabuong thunderstorms, kaya't huwag kalimutang magdala ng payong ngayong Huwebes. Narito naman ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng bansa.